Magandang umaga, ngayon po ay araw ng Lunes sa 3 ng Hulyo 2017. Ako po si Rina Villamor Camara at narito na ang mga humahataw na balita. Australian boxer Jeff Horn itinanghal na bagong WBO welterweight champion matapos talunin si pambansang kamao Manny Pacquiao, mga Pilipino at maraming mga netizens kabilang ang ilang mga sikat na celebrities desmayado sa resulta ng naging laban. Mga sundalo at mga bakwit pansamantalang nakalimutan ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City habang nanonood ng Pacquiao-Horn fight via live streaming. Nasa 30,000 armas na ibinigay ng China sa Pilipinas, malaki ang maitutulong sa tropa ng pamahalaan nakikipagbakbakan sa Marawi ayon sa AFP. Pangulong Rodrigo Duterte inalok ng tigil putukan ang New People's Army habang hindi pa natatapos ang krisis sa Marawi. Desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon kontra batas militar sa Mindanao nakatakdang ilabas ngayong linggo. Mga kritiko ng martial law declaration binantaan ng Pangulo na ipakukulong. At samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas at mga piling manlalaro mula sa mga koponang kalahok sa UNTV Cup Off-Season Game, mag-aharap sa isang exhibition game sa finals night ng UNTV Cup Executive Face-Off. Bago ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Makatutulong na ng pamahalaan ng Moro Islamic Liberation Front sa kampanya nito kontra iligal na droga. Noong Biyernes, lumagda ang MILF sa isang kasunduan sa pamahalaan kung papaano isasagawa ang mga anti-illegal drug operations sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Moro Group. Kami ang nakakalam sa ground. And we, in response to the coordination ng DPH namin, yun ang isasagot namin. If you go over the protocol, we are supposed to furnish them the list of suspected drug people in our area. Hindi na magkakaroon ng miscommunication, miscoordination because it is the structure that is already existing that will still be followed. Naiuwi na sa basilan ang labi ni Corporal Marjun Edanyo, ang isa sa mga sundalong nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan ng puwersa ng pamahalaan at Maute Group sa Marawi City. Kabilang si Edanyo sa 7th Scout Ranger at nasawi sa bakbakan noong June 28. Ang grupo ni Edanyo ang nakakuha ng matataas na kalibre ng baril sa isa sa mga lugar sa Marawi na dating pinagkukutaan ng Maute Group. Samantala, kailangan ng pamahalaan na ihanda na ang post-war blueprint para sa pagsasaayos ng Marawi City kapag natapos na ang kaguluhan. Ayon sa Chairman ng Committee on Ways and Means na si Senator Sani Angara, ito ay upang madaling matukoy kung ano ang dapat na maging prioridad sa rehabilitasyon ng war-torn area. Kumbaga no man's land na yung Marawi. So, as soon as ma-control na po natin yung buong 100% ng Marawi, pwede na maumpisahan yung rebuilding. Balita naman sa labas ng bansa. Umakyat na sa 1,500 ang nasasawi sa bansang Yemen simula April 27 hanggang June 30 o mahigit 2 buwan. Ito ay dahil sa cholera outbreak sa lugar. Ayon sa World Health Organization, naging breeding ground ng sakit ang bansa dahil sa pinsalang dulot ng 2 taon ng civil war sa pagitan ng Saudi-led coalition at Houthi rebels. Sa ngayon ay naghahanda na ang WHO ng treatment centers sa lugar para masugpo ang outbreak. Bigong madepensahan ni pambansang kamao Senator Manny Pacquiao ang kanyang WBO welterweight title sa laban kay Australian boxer Jeff Horn sa Brisbane, Australia kahapon. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. Sinulat ng Australian challenger na si Jeff Horn ang buong mundo nang talunin si Filipino boxing icon Manny Pacquiao at tanghalin bilang bagong WBO welterweight champion sa ginanap na Battle of Brisbane kahapon. Sa unang round ng laban, naging malakas ang opensiba ni Horn.
Kita rin ang pagiging agresibo nito sa mga sumunod na round. Hindi naman natinag si Pacman at nagawa ring makabawi sa ilang round. Sa round 8, bumagsak si Horn ngunit tinawag ito ng referee na isang slip. Sa huli, naagaw ng 29-year-old fighting teacher ang titulo sa 38-year-old na fighting senator via unanimous decision sa scores na 117-111, 115-113 at 115-113. Controlling that gap, that distance, it really made it a lot easier to see his punches coming, and so that aspect, which is just the size difference of both of us, was a big advantage. We've gone over the strategy. As I said, you plan the work, you work the plan. We did that to perfection. Jeff executed beautifully today, and it just went pretty much exactly how I thought it would go. I thought it was a pretty close fight, though. I thought Manny had a real good round in the ninth. I thought it was maybe a 2-point round, and I just told Manny to give me one more of them, and the fight's over and it's done. But he just couldn't do it. I take massive confidence from this fight. Now I've got to look at the other guys that are up there as well, which is Keith Thurman and Errol Spence. Sa kabila ng pagkatalo, inirespeto ni Manny ang desisyon ng mga hurado, subalit tiniyak nito na handa siyang haraping muli si Horn sa isang rematch. Hudyat na hindi pa handang magretiro sa boxing ang pambansang kamao. Rajel Adora, humahataw sa balita. Dismayado naman ang ating mga kababayan sa naging resulta ng laban ni na Senator Manny Pacquiao at Jeff Horn. Bagaman naagaw ang titulo, nananatili namang kampyon ang pambansang kamao sa puso ng mga Pilipino. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Muling sinuportahan ng sambayan ng Pilipino ang naging laban ni Senator Manny Pacquiao kahapon. Pigil hiningang pinanood ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa ang laban ng fighting senator sa tinaguriang fighting teacher ng Australia. Pansamantalang nakalimutan ng mga evacuee ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City habang pinanonood ang Pacquiao-Horn bout via live streaming sa Marawi Provincial Capital. Sama-samang sumuporta ang mga sundalo at mga bakwit sa ating pambansang kamao laban sa Australianong boksingero. Rinig na rinig ang hiyawan sa tuwing makakasuntok sa kalaban ang Pinoy boxing champ. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya nang i-anunsyo si Jeff Horn bilang bagong WBO welterweight champion. Sa totoo lang na si Pacquiao, hometown decision yan eh. Yun talaga. Mahal yung mga tao. Wala, klarong-klaro. Basag-basag ang mukha si Pacquiao, yung dito lang. Ano niya, aksidente pa. Eh siya, basag-basag ang mukha. Bakit panalo yung... Ay nako, nakakalungkot. Nakakalungkot pero let us all be sports. Kung yun talaga yung decision, edi yun na yun. Hindi rin kumbinsido ang ating mga kababayan sa Metro Manila sa naging resulta ng laban. Parang may bias. Kitang-kita kahit saan publiko. Alam nila kung sino panalo para sa atin. Sa puso natin, alam nyo rin yun. Bilang reporter kayo. Diba? Para sa akin, panalo pa rin si Pacquiao. Kahit saan man, kahit mag-rematch, sa kanya pa rin ako. Gayunpaman ipinaabot pa rin ng mga kapwa senador ni Manny ang kanilang pagbati sa ipinakita nitong magandang laban. Anila manalo man o matalo ay proud pa rin ang mga Pinoy sa pambansang kamao. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa hindi matatawarang suportang ipinagkaloob kay Senator Manny Pacquiao ng ating mga kababayan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Pacman ay mananatiling People's Champ, pambansang kamao at isang national treasure sa global sports. Ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Trending naman sa social media ang naging resulta ng tinaguriang The Battle of Brisbane kahapon. Ilan sa mga nagpahayag ng kanilang saloobin ang ilang Hollywood personalities at NBA stars. Ito ang hataw na balita ni Mirasola Mogadil. Bumaha ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging resulta ng laban sa pagitan ni pambansang kamao Senator Manny Pacquiao at Australian boxing teacher na si Jeff Horn kahapon. Libo-libong tweets ang nakuha ng hashtag na Pacquiao Horn. Kabilang na dito ang pagpapahayag ng pagkadismaya ng ilang Hollywood at NBA stars.
Ang veteranong aktor na si Samuel L. Jackson hindi napigilang magbitiw ng maanghang na salita at pinuna pa ang itsura ni Horn matapos ang laban na tumukoy sa namamagang mukha at hiwa sa ibabaw ng kanang mata ng Australian boxer. Umani ang tweet na ito ng mahigit 11,000 retweets at 23,000 likes. Ang retired NBA star naman na si Kobe Bryant nag-post ng isang reaction GIF ng hindi makapaniwalang mukha ng American rapper at actor na si Ice Cube. Nai-retweet na ito ng mahigit 55,000 beses. Sinundan naman ito ng tweet ng center ng Minnesota Timberwolves na si Karl Anthony Towns na nagsabing nalapastangan umano ang boxing senator. Iba't ibang memes din ang lumitaw sa internet dahil sa tila hindi patas na resulta ng boxing match. Ang isang Twitter user nagpost ng larawan ng isang lalaking bulag na tumutukoy umano sa mga judge habang pinapanood ang laban. Mayroon din nagpost ng larawan ng kontrobersyal na Miss Universe 2015 host na si Steve Harvey. Hawak ang scorecard na nilagyan ng pangalan ni Manny Pacquiao bilang winner. Sa huli, libu-libong netizen pa rin ang nagpakita ng pagsuporta sa boxing legend at nagsabing nananatili itong kampyon para sa kanila. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, tuloy pa rin sa isinasagawang operasyon ng tropa ng pamahalaan upang tuluyang mapuksa ang Maute Terror Group na nagdulot ng kaguluhan sa Marawi City. Halos 6 na linggo na ang nakalipas. Naipwesto ng mga sundalo ang sniper's nest sa matataas na gusali sa lugar at pinapuputukan ang pinagtataguan ng mga kalaban. Noong Sabado, 3 sibilyan na naipit sa gitna ng bakbakan ang nailigtas ng tropa ng pamahalaan. Pusil pamisil, pusil misil. Kaliko din ni ana siro. Panganton uban. Naplin na may building siya. Diri sa kuan wala nakatang sinyo. Sa huling ulat ng AFP, umabot na sa mahigit 400 ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na krisis sa Marawi. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na makatutulong ng malaki sa tropa ng pamahalaan na nakikipagbaka sa Marawi City laban sa ISIS-linked Maute Group ang mga armas at ammunitions na ibinigay ng China. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, maaaring gamitin ng mga ito dahil kapareho lamang ito ng kasalukuyang ginagamit ng mga sundalo. Sa ngayon, ay isinasailalim pa umano nila sa inventaryo ang naturang mga armas. Kabilang sa mga armas na galing sa China ay 3,000 rifles, kabilang na ang sniper, automatic at high-precision rifle at milyon-milyong bala. Inihahanda na ng Department of Trade and Industry ang mga programa upang agad na makapagsimula muli ng mga negosyo sa Marawi City sa oras na matapos ang kaguluhan sa lugar. Ito ang hato na balita ni Nel Mariboho. Wala pang 1% sa kabuuan ng gross domestic product ng Pilipinas ang nanggagaling sa Lanao del Sur kung saan matatagpuan ang Marawi City. Dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng tropa ng pamahalaan kontra mga teroristang grupo, maraming establishmento sa lungsod ang nasira. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, bagamat maliit lamang ang kontribusyon ng naturang lalawigan sa ekonomiya ng bansa, inihahanda na rin nila ang mga programa upang muling mabuhay ang pagninegosyo sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Agad nila itong sisimulan sa oras na magbalik na sa normal ang sitwasyon sa Lanao del Sur. There are businesses there kung hindi lang nagkagera. So pag nawala, nag-normalize yan, balikan lahat yan doon. And we'll try to revive the market there. We'll try to support them with livelihood para talaga mabuhay ulit, bumalik yung economic activities as they are rebuilding the homes. Pabor din ng DTI na lalong higpitan ng seguridad sa lalawigan kahit matapos na ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ay upang maibalik rin ang kumpiyansa ng mga negosyante at mamumuhunan sa lugar. We need police and military presence. Maybe baka by that time hindi na military, it could be police presence. Mula sa Pasay City, ako si Nel Mariboho, humahataw sa balita.
Kalaboso ang isang lalaki na umano'y nagnakaw ng motorsiklo sa isinagawang entrapment operation ng mga pulis sa Maynila kahapon. Mula sa Maynila, alamin natin ng detalye mula kay Asher Cadapan Jr. live. Asher. Yes, kuya, isang 19 anyos na kinilalang si Kuniharu Mangaron na umano'y motor napper ang inaresto ng Manila Police sa Tayuman, Maynila. Ayon sa mga otoridad, dinala umano ng suspect ang isang motorsiklo sa isang motor shop malapit sa lugar upang ipaayos ang susian nito. Ayon sa mekaniko, tila dinistrongka ang susian ng motorsiklo kaya naman naghinala ito at agad ipinagbigay alam sa mga otoridad. Dito rin napag-alaman na inalok ng suspect ang mekaniko sa pagbebenta ng motorsiklo sa halagang 15,000 piso. Isang biktima naman ng pagnanakaw ng motorsiklo na nagreklamo sa Manila Police ang nagkumpirma na sa kanya ang sasakyang ipinapaayos ng suspect. Agad na nagsagawa ng entrapment operation ang anti-carnapping unit ng Manila Police District at matagumpay na nahuli ang suspect. Ayon sa otoridad, tinutugis pa ang posibleng kasabwat nito dahil pang-apat na kaso na ito ng pagnanakaw sa loob ng compound kung saan nakatira ang biktima. Meron silang 3 kaso dun sa gate nila. Pero nakakapagtaka nung nakawin yung motorsiklo, wala man lang ni isang tumahol. And then it turned out, kinabukasan yung lahat ng aso parang nadroga. No? Dahil maghapon na daw ginagalaw, hindi gumagalaw yung mga aso. Kuya, posibleng maharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. mula sa Maynila. Patay naman ang mag-live-in partner sa tapat mismo ng kanilang bahay matapos na pagbabarilin kagabi ng mga hindi pa nakikinalang suspect sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Alamin natin ang iba pang detalye mula naman kay Rajel Adora live. Rajel. Yes kuya, nagkukwentuhan lang umano ang mag-live-in partner kasama ang kanilang mga kaibigan sa tapat ng kanilang bahay sa barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 9 kabagabi nang biglang pagbabaril ng 2 di pa nakikilalang suspect. Dito na spot si Analo Soberano alias Balot habang naisugod pa sa ospital ang kalipin nitong si Anthony Arellano, ngunit idineklara din itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon sa nakakita sa pangyayari, nagkukwentuhan umano sila nang may dumaang 2 lalaking naka-jacket at nakamaskara. Wala po, parang sa menyas lang po siya ng ganun. Menyas po, tawag niya ganun lang po. Parang ganun lang siya. Kasi nakaupo ko dyan, biglaan tumayo, pinapabalik niya. Sinakita kong nakalingon po yung isa, nakalis na po ako, bigla na po umalis kasi pumutok na po. Nakarinig na lamang umano sila ng 7 putok ng baril. Ayon pa sa kanya, gumagamit umano ang 2 ng illegal na droga noon. Kuya, sa ngayon nga ay inaalam pa ang pagkakakilanlan nitong 2 suspect at kung posibleng konektado nga ba sa illegal na droga ang nangyaring pamamaslang. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora mula dyan sa Commonwealth. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Rosalie Cos. Hi Rosalie, good Monday morning. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. A huge crowd gathered in the streets in Madrid on Saturday, taking part in the World Pride celebration. The festivities began with a demonstration from Atocha rail station led by gay and lesbian associations as well as members of Spain's main labor unions. At least 2,000 police were deployed across the city to prevent track attacks similar to the ones that took place in London, Berlin, and Nice. The World Pride is one of the largest LGBT pride and diversity celebrations in the world. And for the news in Canada, here is Noel Poliarco. Go ahead, Noel. Thank you, Rosalie. Huge crowds celebrate Canada's 150th anniversary on Saturday. Sheila Reyes reports.
Revelers, police, and some protesters have converged on Canada's national capital on Saturday as the country marked its 150th anniversary. The celebrations included a concert, colorful parade, and a massive fireworks display. It's a celebration of a country that is welcoming to everybody in the world. We are very unique in that, and we are very fortunate. Immigrants also joined the revelries. Well, Canada Day means celebrating diversity, celebrating our differences, and becoming one, and just celebrating ourselves as a nation there. But I'm a Canadian citizen now. I just expect it to be a welcoming and warm country that it has always been. With the increasing political hostility in the world, it's nice to have a place where you can come home and call it home and not feel an outsider. But the biggest bash is at Parliament Hill in Ottawa, where hundreds of thousands of people gathered in excitement. Canada Day, held on July 1 each year, marks the merging of 4 former British colonies into a single new country. It is a national holiday. The country grew in size in the years that followed and finally achieved complete autonomy from the UK in 1931. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Meanwhile, Prime Minister Justin Trudeau welcomed Italian President Sergio Mattarella to the Parliament of Canada in Ottawa, Ontario, where the two reaffirmed their bilateral ties. Mattarella is in Canada for an official visit. His visit was to mark some 70 years of diplomatic relations between the two countries. Mattarella will be touring Canada for 1 full week, coinciding the country's 150th year. And those are the news here in Canada. Back to you, Rosalie. Thank you, Noel Poliarco, live from Toronto, Canada. Ilang araw bago maglabas ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon na kumukontra sa pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na ipakukulong ang mga kritiko ng martial law. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Nakatakdang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema ngayong linggo kaugnay ng mga petisyon na kontra sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ngunit nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makikinig sa resulta ng investigasyon ng mataas na hukuman kundi sa rekomendasyon lamang ng Armed Forces of the Philippines. Nagbanta pa ang Pangulo na ipakukulong ang mga kritiko ng martial law. Now I say, when is the time to leave the martial law? Then I will ask the military and the police. Is it safe now? And if the chief of staff, pati yung PNP would say, everybody would be safe and it's okay now. Ilif ko. Otherwise, it's not dependent on the whim na punta Supreme Court. Maniwala kaya ako, tingin ko magulo pa, palif mo. Hulihin kita. Pasok na tuloy kita sa kulungan. Dagdag pa ng Pangulo, ginagawa lamang niya ang kaniyang katungkulan na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Handa umano siyang makipagkompromiso sa ibang bagay, ngunit hindi papayag kung ang kapakanan ng mga mamamayan ang nakasalalay. Alam mo, sa totoo lang, yung konstitusyon, yung papel that martial law will be declared. Kagaya rin yan sa military particular. Papel yan, wala yan. Dito yun. That I would serve and protect and defend the Filipino nation. Yun lang ang sinusunod ko. Ayaw ba? Huwag kong ipapasubo ng lalo na bayan ko. We can talk of anything else and make compromises maybe, but not when the interest of my country is at stake. Di talaga yan. That is not negotiable. Umani ng batiko si Pangulong Duterte dahil sa pagdedeklara nito ng martial law sa Mindanao upang masugpo ang kaguluhan partikular na sa Marawi. Ngunit tinutulan ito ng ilang mambabatas at nagpetisyon sa Korte Suprema na ipatigil ito dahil labag umano ang pagdedeklara nito sa saligang batas. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Inalok naman ang tigil putukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang New People's Army habang hindi pa natatapos ang krisis sa Marawi. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Tuwan muna natin. I asked the NPAs now. Kaya sabi ko, if you or your friend, tell them that
they can announce, and I will announce a total ceasefire in the meantime that we are busy dealing with the problem in Marawi. Ito ang mga binitiwang salita ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa NPA noong Sabado ng hapon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Davao del Sur. Ayon sa punong ehekutibo, handa siyang magdeklara ng tigil putukan kung magdedeklara rin ng ceasefire ang CPP, NPA, NDF. Sinabi rin ng Pangulo na matutuloy din ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa komunistang grupo kung titigil ang armed wing nito sa pag-atake at pagpaslang sa mga sundalo. So let's fight on even grounds. I'm willing to accept the offer that you stop fighting. Good. I accept that. And we can talk again, I said. Wag lang yan terorista. Pero you must realize that 50 years is 50 years of fighting. Bone weary ng tao dyan. Hindi na believe sa inyo, hindi na rin believe sa amin. Matatanda ang hindi natuloy ang nakatakda ng 5th round ng peace talks sa the Netherlands noong May 27 matapos ipag-utos ng Communist Party of the Philippines sa NPA na paigtingin pa ang pag-atake sa puwersa ng pamahalaan kasunod ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao dahil sa Marawi crisis. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap nila na makamit ang matagal nang inaasam na kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at iba pang Moro groups tulad ng MNLF at MILF. Subalit aminado siya na hindi niya makokontrol ang lahat sa panig ng pamahalaan kung magpapatuloy ang mga pag-atake. We are just co-workers in government as the police. But the only reason na medyo mataas ako, but I do not control everything. And I cannot control everybody. Anong sabihin? Sila mo nga akong sugo, naingon sila, dili mi ana. Kasi, dalawa kasi ang salita ninyo. Ano ba, undang ba mo? Mag-istorya ta o if you want to stop fighting, if you want to talk to us, then my God, please stop killing us. Ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Nakatakdang magsagawa ng joint patrol ang Pilipinas at Indonesia sa Celebes Sea ngayong linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command spokesperson Major Ezra Balagtay, layo nitong mapalakas ang border security sa Davao Gulf at sa common boundary ng dalawang bansa sa Southern Archipelago, partikular na sa Celebes Sea. Sa pamamagitan din umano ng joint patrol ay mapipigilan ang posibleng pagtakas ng mga terorista at iba pang militante sa Mindanao papasok sa kalapit na bansa. Isasagawa ang send-off ceremony sa Sasa Wharf sa Davao City sa Huwebes. 9 na minuto na po makalipas na ika-6 ng umaga. Bumangon na kayo sa mga nakikinig sa radyo La Verdad 1350 at sa mga nanonood po sa atin na ngayon pa lang nag-iinat-inat. Nakalabas na po ng bansa ang bagyong si Emong. Subalit maulan-ulan pa rin sa ating kapaligiran at makulimlim ang ating maghapon. Medyo matraffic na ho. Kaya mas maganda na kumilos na kayo ng mas maaga. Sa ibang balita, ililibing na ngayong linggo ang labi ng mga biktima ng Bulacan Massacre noong nakaraang linggo. Samantala, nagnegatibo naman sa drug test ang pangunahing suspect sa krimen. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Nakatakda ng ilibing sa Miyerkules ng umaga ang labi ng mag-iinang pinaslang sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang Martes. Nagdesisyon ang padre de pamilya ng mga nasawi na si Dexter Carlos na sa Citrus Public Cemetery sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan na lamang ilibing ang mga ito at huwag nang iuwi sa Cagayan Valley. Wala na ring hinihintay na kaanak si Dexter dahil nakauwi na sa Bulacan ang kanyang pamilya galing sa Cagayan Valley at ang pamilya ng kanyang asawa galing naman ng Davao. Mabait at mapagmahal na kapatid. Masiyahin, maalalahanin. Yung mama ko, mabait to, super bait din. Mapag-alaga sa mga anak. Sana ang ginawa ni Miling doon sa mga anak ko, sa apo ko, maranasan din. Gusto ko, gaya din yung ginawa nila sa kanya. Yun din ang gagawin sa kanya kung maaari. Samantala, nagnegatibo naman sa drug testing ang pangunahing suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelito Miling Ibanez.
Ngunit ayon kay San Jose del Monte Chief of Police Superintendent Spitz Macariola, posibleng naalis na sa sistema ng suspect ang drug substance dahil mahigit 40 oras na ang lumipas bago pa nasuri ang suspect. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga San Jose del Monte Police ang resulta ng isinagawang DNA test sa katawan ng mga biktima upang maimatch sa DNA ng suspect. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Muli namang tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga human rights group dahil sa ani pagbubulag-bulagan ng mga ito sa mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen habang dinidepensahan ang karapatan ng mga sospek. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente. A grandmother, a wife, 3 children, patay. Anong sinabi ng trip lang yun, sir? Nagpahayag ng matinding galit si Pangulong Rodrigo Duterte sa sospek sa pagpatay sa mag-ina sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang linggo. Sa talumpati ng Pangulo sa pagdalo nito sa ika-50 anibersaryo ng pagkatatag ng probinsya ng Davao del Norte, isinelaysay nito ang ginawang pagpaslang sa asawa, 3 anak at biyanan ni Dexter Carlos, isang security guard. Agad namang naaresto ang sospek sa pagpatay na si Carmelino Meling Ibanez na umaming siya ang gumawa ng krimen. Kasabay nito, muling tinuligsan ni Pangulong Duterte ang mga human rights group dahil sa aniyay pagbubulag-bulagan ng mga ito sa mga biktima ng mga kriminal. And you know that every day, as there is an addict that is killed, there is also an innocent person who is held up, hold upan, mamatay, makawatan. And these idiots just keep it a blind eye. Sa halip aniya na protektahan ang mga biktima ay ang karapatan ng mga kriminal pa ang dinidepensahan ng mga ito. Pero ito, you can never hear the human rights or the human rights lawyers even just an expression of sympathy and condemnation. But wala pag-alam ang mga Ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Pinalawig pa ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang amnesty period nito para sa mga undocumented, expatriate o foreigner na overstaying doon. Noong June 30, dapat ang katapusan ng 90-day amnesty period ngunit pinahaba ito ng hanggang July 24, 2017. March 29 na magdeklara ng amnesty ang gobyerno ng Saudi. Mahigit 14,000 undocumented Filipinos ang nagparehistro sa Philippine Embassy sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah, ngunit mahigit 5,000 pa lamang ang nakauwi. Sino mang hindi makasunod at makakumpleto na requirements para sa amnestiya bago ang katapusan ng deadline ay maaaring pagmultahin, ikulong o ipa-deport. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang ilang kumpanya ng langis. Piso at 65 sentimos ang nabawas sa kada kilo ng Solane at EC gas o katumbas ng mahigit 18 pesos sa kada 11 o 11 kilogram na tangke. Kaparehong rollback din ang ipinatupad ng Petron sa presyo ng gasul at Fiesta gas. Bukod dito, may 72 sentimos na bawas presyo rin ito sa kada litro ng Extend Auto LPG. Iba't ibang mga bombero ang lumahok sa Maynilad Water Warriors water blast battle na isinagawa sa Quirino Grandstand noong Sabado. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Sa halip ng mga naglalakihang water hose, mga water gun ang daladala ng mga magigiting nating bumbero sa isinagawang Water Warriors Water Blast Challenge ng Maynilad. Ang naturang palaro ay special treat para sa ilang mga bumbero sa West Zone ng Metro Manila. Primarily is to honor yung efforts ng ating mga firefighters. Firefighters natin laging sinusuong yung buhay sa alanganin. Dito naman para konting fun. Maiba lang, just a break from the routine na meron naman silang water pa rin yung ginagamit pero masaya. Ang Water Blast Challenge ay isang team building activity na kinakailangan ng estratehiya upang manalo. Kailangan lamang natamaan ng target na nakalagay sa damit ng isang participant. Bawas sa puntos ng isang koponan ang lahat ng target na tatamaan ng kalaban. Sort of team building. It is team building. It is team building. So strategy,
we team up our mga groups namin, strategize namin how to attack the opponent. In short, in real scenario, how we attack the fire. Divert po yung namin, yung teamwork, develop po yung yung stamina, yung pag-iisip po namin. At bilang mga bumbero, kahit na nag-e-enjoy sa naturang kompetisyon, ay hindi pa rin mawawala sa mga ito ang pagpapahalaga sa supply ng tubig. Bathing, may recreational uses din. Pero dahil water gun siya, limitado rin naman, hindi masyadong masayang. You can enjoy water, pero hindi naman tayo masyadong nag-aaksaya. Yung sakto lang. Itinanghal na kampiyon sa Water Blast Challenge ang Caloocan Fire Department. Second place ang Navotas Fire at third place naman ang Manila Fire Department. Mula sa Maynila, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Mas pinaaga na ng Light Rail Transit o LRT Line 2 ang simula ng biyahe ng kanilang mga tren. Simula ngayong araw ay alas 4:30 na ng madaling araw ang first trip mula Santolan hanggang Recto. Ito ay upang maiayon sa oras ng pagbiyahe ng mga pasahero at para makasabay sa simula ng schedule ng LRT 1 at Metro Rail Transit Line 3. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator, Retired Police Director Reynaldo Beroya, dumami na ang mga pasaherong pinipiling bumiyahe ng mas maaga upang makaiwas sa mabigat na trapiko. Hinihikayat naman ni Beroya ang mga pasahero na sumakay na ng tren sa oras na magbukas ang istasyon upang makaiwas sa mahabang pila pagsapit ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga o rush hour. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Sherwin. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Umakit na sa mahigit 100,000 mga sangkot sa iligal na droga ang sumuko sa mga otoridad makalipas ang isang taong kampanya ng Philippine National Police sa ipinagbabawal na gamot. Narito ang ulat. Mag-iisang taon na nang simula ng Philippine National Police ang anti-illegal drugs campaign nito na Project Double Barrel na nagresulta ng libo-libong mga drug pusher at user na naaresto sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tulad na lamang sa Calabarzon Region kung saan umabot na sa mahigit 16,000 mga drug personalities ang naaresto. Mahigit 145,000 naman ang mga kusang sumuko sa PNP na umaming nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Umakyat naman sa 379 ang mga pusher at user ang napatay sa mahigit 10,000 operasyon ng Calabarzon Police. Sa dami ng nahuli namin, I think our personnel, I can see that all of our police stations are performing well. Even I can personally say that they are performing beyond their operational capacity already. So pagod na talaga yung mga tropa natin, but because we are determined to move on dito sa campaign ng ating Pangulo. Bunsod ng pinaigting na kampanya sa pagsugpo sa iligal na droga, malasardinas naman ang naging sitwasyon ng mga bilanggo sa mga kulungan. At araw-araw po, on an average, ang naaresto po natin na personalities ranging from an average of mga 30 to 50 personalities. So at this figure, we're looking at a crisis later on in terms of yung jail lock-up cells sa population. Humingi na ng tulong sa mga local government officials ang Pro-4A upang agad na solusyonan ang problema sa mga bilangguan. Hinihikayat ng Philippine Carabao Center ang mga magsasaka sa Nueva Ecija na mag-alaga ng kalabaw upang makamit ang target ng lalawigan na makapag-produce ng 2 milyong litro ng gata sa taong 2018. Narito ang hataw na balita ni Danny Munar. Nananawagan ng Philippine Carabao Center sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija sa mga magsasaka at sa mga naapektuhan ng farm mechanization program ng pamahalaan na mag-alaga ng kalabaw.
Ayon kay Philippine Carabao Center Executive Director Dr. Arnel Del Barrio na may malaking kita sa pag-aalaga at paggagatas ng kalabaw. Aabot sa 6 hanggang 8 litro ang nakukuha sa isang gatasang kalabaw at naibebenta ito ng 45 pesos hanggang 55 pesos kada litro. Katumbas ito sa halagang 360 pesos kada araw at papalo sa 129,000 pesos kada taon. Mas malaki ito kumpara sa kita ng isang ektaryang palayan na aabot lamang sa hanggang 80,000 pesos kada taon. Yung palay ay magbibigay ng pagkain sa kalabaw. Yung kalabaw magbibigay ng abono sa palay. So ganyan, komplementary sila. At yung kalabaw magbibigay ng income sa magsasaka habang naghihintay ng pag-ani. Ayon sa PCC, mahalaga ang pag-aalaga ng kalabaw upang matulungan ang mga malnourished na kamataan sa pamamagitan ng mga milk supplementation program na isinasagawa sa iba't ibang paaralan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Well, yung pag-aalaga ng kalabaw tuloy-tuloy na pinopromote ng Philippine Carabao Center. Hindi lang dito sa Nueva Ecija, kundi sa buong Pilipinas. Meron tayong 12 sentro ng Philippine Carabao Center at lahat ng yun ay nagpo-promote para mag-expand. Sa ngayon, nasa 1.3 million liters ng gatas ng kalabaw ang naipoproduce ng mga dairy cooperative sa buong Nueva Ecija at target naman nilang makamit ang 2 milyong litro ng gatas bago matapos ang December 2018. Mula dito sa Nueva Ecija, ako si Danny Monar, humahataw sa balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Sherwin Kulumong, live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayang buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Namiligro nga matangtang sa listahan sa drug-cleared barangays ang 19 ka mga lugar sa probinsya. Ani ang balita ni Gladys Tuwabi. Niabot na sa 120 ka barangay ang gideklarar nga drug-cleared sa probinsya sa Cebu karong tuiga. Apan sa padayon nga monitoring nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Nigawas nga nagpositibo gihapon sa illegal nga droga ang drug surrenderers gikan sa 19 ka barangay sa probinsya. Katong mga naing mga na positive for drug testing kay part sa ato ang drug-cleared status, katong tanan nga surrenderers anang barangay ato na siyang i-undergo og 100% drug testing. Apil na niini ang pipila ka mga barangay sa munisipalidad sa Bulhoon, Katmon, Bourbon, Poro, Todela, San Francisco, Sugod ug Tabogon. Maong patubagon sa ahensya ang mga opisyal kabahin niini ug posible nga maatubang pa sa administrative charges kung mapamatud-an nga nagpasagad. As part of procedure, padalhan usa nato sila og sulat. Asking them to explain, and then basing on their explanation, diha na nato tan-awon. We are a committee. Once we have seen na ay negligence on their part, atong i-revoke yun. And then we will be filing cases. Awag sa PIDEA 7 sa tanang mga opisyal sa drug-cleared barangay sa probinsya nga dili mahimong kampante og padayon nga tutukan ang ilahang sakop. Kini nga lakang isip suporta sa war on drugs sa karong administrasyon. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Hinay-hinay nang nidako ang panginahanglanon sa mga high-value crops. Maong giawhag sa Department of Agriculture ang mga mag-uuma sa Leyte nga mosulod sa compact farming aron matugunan ang dagko nga demand sa high-value vegetables. Kini ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Mas mapapadako na ang kitaan mga taga Leyte kung susudlon han mga ini ang compact farming program nga iginpalusad han panggobernuhan ng probinsya hato nakalabay pa nga 2015. Sumala ha Department of Agriculture, hasugad hini nga pamaagi mababato na ang nagtitikadako nga demand o panginahanglanon na high value crops vegetables kapariwan red cabbage, cauliflowers, broccoli, lettuce ngan asparagus, hadagko ngan kilalang restaurants sa probinsya. Ang compact farming in paggamit hin makabago nga teknolohiya ha pagbukid ngan pagtanom. Nga kontra humay ngan mais sugad itong traditional farming in high value crops na ang padadakuon. Province of Leyte is the one extending technical assistance and inputs to farmer organizations who are willing to go into farming.
kay mas dako anira makukuha nga income, mas dako anira makukuha nga kuhida kaysa the usual nga ira kitatan. Una nga gintikangan ng DA ang kumpak farming program ha mga munisipyo harong ang Burawin. Nakapag-establishar na ang mga inihin sobra 300 farming associations nga nakuhida na tungod hinin nga proyekto. Puroy bahini, ang usa kayukot nga puhunan han Farming Association na Villa Consuelo, halugar hanharo aton 2010 in napadako na nira. Bago matima ang 2016 in may ada nahira 23 million peso worth of assets ngan 4 ka milyon nga cash nga aada ha bangko. Asya nga gin-aabi-abi han DA ang mga parag-uma probinsya nga proibahan ang kumpak farming. Tika nga Tacloban City. Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo kuya. Daghang salamat, Deb Rivera. At sa Zamboanga City naman, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias kuya at buenos dias mga kasangbahay. Takil mga notisya na rehiyon de Mindanao. Otra vez naman da acorda el Maritime Industry Authority o Marina con mga dueño del Roro vessel acerca del estricto implementación de seguridad na mga boque de mar. Asigun na Marina mucho pa siempre ellos ta puede man monitor mga pasahero que hindi ta abaha mientras ta viaja el barco. Por causa con este, ya hace más estricto ellos el seguridad na mga muelle que obligado con el mga pasahero abahan na mga barko. Hindi po safe na nasa loob kayo ng mga sasakyan ninyo habang po naglalayag yung barko. So as much as possible, kung hindi wala naman po tayong mga disabilities, umakyat po tayo and then we turn off our engines. Mientras tanto, ya cumbida también el Marina con el gobierno local del Ciudad de Davao que hay tiene color coding system el mga barco de pesca. Objeto de ese que fácil para determinar el mga bangka o boque de mar que taanda na lugar para evitar el entrada del mga mal elemento na ciudad. Ta implementa ahora nuevo checkpoint scheme el AFP Joint Task Force Zamboanga para hacer más intensificar el actualmente seguridad na ciudad. Takiel report. Un nuevo checkpoint scheme el actualmente ta implementa el AFP Joint Task Force Zamboanga, particularmente ta conduci con ese na costa este y costa oeste del ciudad de Zamboanga como mga entrada desde na diferente provincia. Na nuevo esquema, estricto ya también man inspección con el mga privado vehículo, especialmente ya se tiene a bordo uniformado personajes y tal lleva mga pusil maskin ay manda conoce ellos mga miembro del AFP o PNP. Necesita saber si tiene ellos bastante documento para viajar y no puede permitir para caminar hasta no hay clearance. Ang mga armado ay dapat naming siyasatin ng maayos. So kung ito man ay magkakaroon ng ganitong pangyari, i-hold namin po sa kung saang unang checkpoint na magkakaroon po ng ganito. Ibabalidate kung may mga mission order po ba mga armas, lalo kung miski pa ito ay sundalo o hindi man. Asigon con Coronel Lionel Nicolas, comandante del Joint Task Force Zamboanga, por medio de este no hay quien puede entrar grupo o individual primeramente en la ciudad de Zamboanga que ahora ta enfrenta del otro amenazo. Maskin hindi sigon, fácil el proceso debe hacer con ese por el bien del público. So medyo medyo maraming proseso, but the intention here is to make sure na wala talagang makalusot as much possible na mga uniform personnel, mas civilian man o military na papasok dito sa ating city. El advertencia del mga autoridad na mga civilian que evita o sa oliva las cosas que prohibido igual con el uniforme del mga soldado y pulis. Es el mga noticia ya sa kakita na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na ciudad de Zamboanga, bira con ustedes otra vez, Kuya Daniel. Gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City.
Wagi sa first weekly elimination ngayong buwan ng A Song of Praise Music Festival ang awiting If You Believe ng isang Filipino-Canadian singer-songwriter. Narito ang ulat ni Leslie Longboen. Sa unang pagkakataon, sinubukan ng Filipino-Canadian singer and songwriter na si Gio Levy na lumikha ng praise song at sumali sa ASOP Music Festival. Romantic songs ang talagang hilig na isulat at awitin ni Gio. Ang ilan sa kanyang mga cover at compositions ay sumisikat pa sa YouTube. Ngunit kahit iba ang music genre, pinatunayan ni Gio ang kanyang husay bilang composer nang umani ng mga positibong komento ang kanyang obra na If You Believe at tanghaling weekly winner kagabi sa ASOP TV. It feels like it's your turf. It is your most comfortable writing language. So you wrote well and it's maganda ang kwento. Very commercial siya eh, you know. I mean, the recall is very easy. It's just very suave and very flowing. But there are lines here na kailangan i-trim down eh. Medyo fatty ng konti. Bagamat ilang beses nang nakapagtanghal si Gio kasama ang ilang mga local at international artist at may malawak na ring kaalaman sa musika, malaki pa rin ang pasasalamat niya sa ASOP judges dahil sa mga panibagong natutunan. Actually, marami akong natutunan sa kanila. Especially what Sir Junji said about first person, second person, third person. Ngayon ko lang natutunan yun, actually. And now, para sa akin, parang tapos na yung song, but I'd like to experiment with another song of praise in a different perspective as they taught. Natalo ng awiting If You Believe sa unang weekly elimination ngayong Hulyo ang You Are Savior ni Ian Jerome Golyaba mula sa Marikina. Jesus na likha ni Romel Wahing na mula naman sa Zamboanga. Mula sa Caloocan City, ako si Leslie Longboen, humahataw sa balita. Para naman sa ating sports update, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Yes, Kuya. 7 days to go na lamang at maghaharap na nga sa isang exhibition game sa finals night ng UNTV Cup Executive Face-Off ang samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas at mga piling manlalaro mula sa mga kupunang kalahok sa UNTV Cup off-season game. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Ilang araw na lamang ay masasaksihan na ang pinakaabangang bakbakan ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10 sa Smart Araneta Coliseum. Ngunit bago ito, isang kapanapanabik na exhibition game ang matutunghayan mula sa mga dating professional basketball players at selections ng executives mula sa kupunan na lumahok sa off-season game. Pangungunahan ng samahan ng mga dating professional na basketballista ng Pilipinas nina UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Kasama mga nagsilbing haligi at hinanga nating mga Pinoy sa mundo ng basketball na sina Ramon Fernandez, Bogs Adornado, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsano, Alan Kaydik, Dindo Pumaren, Bong De La Cruz, Vince Hizon, Bong Hawkins, Olsen Racela, Art De La Cruz, Noli Locsin, Kenneth Duremdes, Jerry Codinera at Pido Harencio. Ang executive selections naman ay magmumula sa mga kupunan na kalahok ngayong UNTV Cup Executive Face-Off. Mula sa Judiciary Magis ay sina Supreme Court Administrator Jose Magdas Marquez, Deputy Court Administrator Raul Villanueva at Associate Justice Edwin Sorongon ng Court of Appeals. Mula naman sa Department of Justice ay sina Undersecretary Erickson Balmes, PCGG Commissioner Reynold Munsayak, Makati City Prosecutor George Catalan, Deputy City Prosecutor Christopher Garbida ng Makati at Assistant City Prosecutor Alexander Suarez.
Samantala sina Commissioner Nicanor Faeldon at Deputy Commissioner Gerardo Gambala mula sa BOC Transformers at si Senator Joel Villanueva mula sa Senate Sentinels. Sa pamamagitan ng exhibition game ay 1 milyong piso ang ipagkakaloob sa samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas na tumutulong sa pagpapagamot ng mga dating basketballista. Magkakaroon lang po tayo ng kasiyahan, magkakaroon po tayo ng selfie, magkakaroon po ng picture taking. Kaya sana manood po tayo lahat. Pumunta po tayo sa Araneta. Inimbita ko po kayo na manood po sa Araneta. Matatanda ang una rito ay nagsagawa na rin ng exhibition game ang mga basketball legend ng Pilipinas noong April 2015 sa Araneta Coliseum kontra selections ng UNTV Cup Season 3 kung saan 1 milyong piso ang naitulong sa pagpapagamot ni Samboy the Skywalker Lim. Ang lahat ng ito'y bahagi pa rin ng serbisyo publiko ng UNTV sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason. Bernard Danis, humahataw sa balita. Next Monday, July 10, magkita-kita tayo sa Smart Araneta Coliseum at 6 o'clock p.m. Papangunahan po yan ang ating exhibition game. Susunod dyan ang ating main game kung saan magbabakbaka na dito ang PNP Responders kontra sa AFP Cavaliers. Game ka na ba, Kuya? Game na game! Oy, punuin ang punuin ang Araneta. Yes, punuin Kuya. natin ang Araneta. Hindi ko pa alam kung anong kulay ng PNP tsaka AFP. Kakampi ba ako doon? Ba't di mo sinabi? Nakalista ka doon, Kuya. Nakita ko pati yung mga VPs na doon. Pwede na maglaro. Pasa-pasa lang daw muna, Kuya. Pwede na mag-shoot. Ibang praktisan ko ngayon. Ibang praktisan ko ngayon, walang board. Oo, at saka yung ring ko ngayon, kasing laki lang ng bola. Oo, para... Tanong mo kay Wayna. Wayna nga, nagpa-practice doon. Nakikishoot din kasi siya. kahit nung bata kami, ganun eh. Pag magpa-practice kami ng shooting, yung namin, yung ring namin, halos kasing laki lang ng bola. Tapos, walang board. Di ba mas mahirap yun pag walang board? Pagkapunta mo sa basketball court talaga, uy, batya! Di ba? Batyang-batya sa'yo yung mga, mga malalaki. Saka medyo, ha? Pwede na? Pwede na. Pumayag na ba si Doc Ja? May clearance ka na ba? Ay, Doc Janis. Si Doc Janis. Good morning, Doc Janis. Oo, may pirma na. May pirma na. Bukas itatanong natin kay Doc Ja. Sabi ni Doc Ja, all clear. All clear. All clear na. Oo, di ba, Rina? Tanong mo kay Rina, di ba? Bukas, Kuya, malalaman natin. Ako mismo magtatanong kay Doc Ja. All clear na daw ako. All clear. Tsaka, na yan, pwede ng pang 3 points. Wow. Di ba? Ayos. Excited na siya. Oo. Maganda kasi ito ay foundation ng mga professional basketball players. Yes, Kuya. Ngayon nag-open sila ng isang ito nga ang foundation nila na to para tulungan yung mga dating mga professional basketball players. Kaya nakapag-usap-usap na gano'n. So for the exhibition game, yun ang magiging first na ating first match. Will be tama Rina yung nila ang tawag sa kanila? Samahan ng mga basketballista ng Pilipinas. Samahang basketball ng Pilipinas. Na basketballista ng Pilipinas. Yes. So, Rina, magko-cover ka pa ba doon? Of course, Kuya. Game ako lagi. Yan, di ba? Monday next week? Next Monday na, Tama Kuya. ba yan? Yes. Monday next week? Yes, Tapos, Kuya. ang oras, umpisa? 6 o'clock po ang ating opening program. Opening program. Yes. Kasi meron pa tayong, syempre, mga singers, performers At saka, sa opening natin. Kaya yung masaya awarding, yan. di ba? May awarding yung awarding din tayo. ng mga ibang teams. Pero Kuya. ang kasunod niyan, yung final game na ng AFP at PNP. Yes, Kuya. Sino qualify. Sinong bet mo dun, Kuya? Malakas pareho yan eh. Yes, ang totoo na lang yan. dyan, ubusan. Di ba, Rina? Pareho silang malakas kasi pareho silang merong mga teams talaga na executive kung tawagin nila. Katulad sa PNP, yung mga 40 and above nila. Nagtitraining talaga sila every Wednesday at may mga ka-tune-up games sila. Katulad din yan ng AFP Cavaliers natin na
sabak na sila or talaga sumasabak sila sa mga laro nila, kuya? So talagang pinagdiinan ni Rina yun. Hindi, kuya, kasi pareho silang malakas eh. 40 and above. Pasok na nga ako sa 50 and above. Yes. Oo na, lolo na nga ako. Diba? Ito na yung thunder fight, kuya. Magiging ano na naman ako. Magiging lolo na naman ako ulit. Oo, malapit naman ako si Rina. Mandadagdagan na naman ang aking mga apo. Oo. Diba? Wala lang ako yata ang pag-asa magkaapo. Kaya ano? Kay? Monica. Monica. Oo, parang usap pa sila ni Miggy eh. Parang nagbago na yung isip niya. Ha? Hindi, sabi kuya, mukhang malabo ang magkaapo sa akin. Ito, ilan na ba apo ko sa'yo? Bakit makulimlim ang paligid ngayon? Ano? Walang tao. Walang tao. Ghost town. Hindi ka na-inform. Hindi na-inform yung VP ng TV. Aga pumasok ng VP ng TV, naghahanap ng tao. Sabi niya, at saan mga tao dito? Ghost town. Sabi ko, in-approve mo daw yan. In-approve ko ba yan? Ayan na siya. Paalam daw sa'yo eh. Paalam ba? Paalam ba sila? Paalam daw. Bakit naman? Kasi si Rina. Si Rina, si Rina pala. Talagang unang-una yan dito. Siya nagbubukas dito. Ako nagbubukas, kuya. Oo, hindi mo hindi mo yan masusumbatan talaga pagdating sa... Si Angela nagsasara, ako taga-bukas. Ako nagsasara. Palitan kami. Sasara ka dito, hindi naman ikaw huling nag-new news. Inaantay ko yung huling nag-new news. Nga pala. Si Diego nga pala hanggang alas 9. Diba? So, ikaw school bus pag gano'n. Yes. School bus. Nasa akin ang tandado. Pwede naman So, pwede pala kayong magdalawang shifting. So, ikaw na ngayon ikaw na ang gwardiya sa umaga. Opening, closing. Ang gwardiya sa gabi, di ba? Pwede. Smart Araneta Coliseum, 6 p.m. Yes, July 10. kuya. Monday July po yan. 10. Don't forget, para kuya. sa ating executive face-off finals. I-announce natin yung mga colors in the coming days, kuya. Kung anong color nga ba ang PNP at saka AFP. Kami, anong color namin? Hindi ko pa alam, kuya. Pwede bang pink? Sa inyo. White. Real men Baka white or yellow. Real men wear pink. Bakit? May problema ka sa pink? Wala. Go. Kasal ko, go. Pampabata yun. Pink Ibig babe. sabihin, kuya, hindi mo pa nakita yung uniform mo? Hindi pa Hindi pa Wala nga nagsukat sa akin. Tinatanong lang ako, ano po ang nyo? Sino po ang ka-size nyo? Si Romel daw. Ano naging ka-size ko si Romel? Tapos si Omeo. Pambira. Ka-size ko si Ray Pelayo. Talaga. Wow. Patingin ako. Diba? Dalawa ni Ray Pelayo. Dalawa ni Ray Pelayo. Tingnan natin kung tatagal kaya yung mga 40 pataas Yes, kuya. At least ngayon pasok na ako sa 50 pataas. At least hindi ka ngayon nag-iisa sa age bracket mo, kuya. Maglalagay tayo ng ang susunod na cup na gagawin natin, Lolo Cup. Nakakita mo yan, maganda yan. Lolo Cup. Oo, mga kasali dyan. Rene Jose, Friendly Nikki. Diba? Ayan ang mga kasali dyan. Dapat mas matagal yung laro. Oo. Mas mahaba. Tapos ang announcer si Kuya Cesar. Diba? Ayan na. Ipinasa na ang bola. Ayan, diba? Si RJ, si Dondon Tenorio pwede mag-coach. Oo, kasi si Dondon nasa pa lang, 65 pa lang si Dondon. Pero pasok yan, Dondon Tenorio, 'di ba? Si FPJ. Yan, ayos na ayos yan. Palagay ko pag ito mga kalabang ko. Panalo ka. MVP ka pa. Kanina nga, feeling ko batang-bata ako. Oo nga, bagets na bagets. Sa radyo. Di ba, kami, magandang morning, Friendly Nick. Ang bata ang dating ko. Kanina ako yung nagtatanong na, hindi ko kilala yun. Sino yun? Kasama ko si Masarap feeling yung other side of the fence. Oo, may binabanggit sa akin mga pangalan. Sino yun? Di ko inabutan yun. Si RJ, Rene Jose at saka si Friendly Nikki. Biruin mo, bata pa ako, di pa ako nagsasalawal. Friendly Nikki na yun. Kalain mo? Nag-iimbita si Friendly Nikki sa kanyang magandang morning, Friendly Nikki. Makapot. Yan abangan nyo yan. Maganda ito.
Maganda tong laro na to. Lolo Cup. Ha? Maganda yan. At, Gusto ko yan. Full HD. Kailan na ba yan? Na-excite ako. Full HD 4K ang gagamitin natin. High-speed camera. Di ba? Para slow. Player lang yung Para slow mo. So, sino makakalaban nila? Mga 65 above ng government? Makakalaban nila mga retirees ng government agencies. Makikita mo yung mga, di ba dyan sa mga veterans? Yung mga, yung mga... Sa veterans. Yung mga veterans. Malapit na yan. Ilang tinatanong nila kung ilang quarters daw. Kung gusto nyo, 4 quarters din yan. Pero 4 hours. Hindi. Tigda 2 minuto lang. Pero bago matapos yan. Biruin mo bago ka makalipat ng isang court. It would take time. Saka i-extend mo, hindi ba? Ilang seconds bago dapat violation, di ba? Bago tumawid. Hindi, bago tumawid. 8 seconds. Gagawin natin ngayon yun ng mga 1 minute bago makatawid. Tapos yung sa inbound, di ba? 5 seconds sa inbound. Gagawin natin mga 30 seconds yun sa bago makapag-inbound. Ay, naku, parang parang maganda tong panoorin. Na-excite ako actually. Pinatulan mo naman. Pinatulan mo naman. Pwede yan, Lolo Cup. Abangan nyo ho at may mga pa-conceptualize na ni Kuya. July 10. Mga lolo. Pero nakita mo naman mga tigasin pa, AFP at saka yung mga PNP. Banggaan ho ito dahil palakasan pa rin ng resistensya. Ubusan yan. Dahil parehong running game yan, di ba Rina? Yes, parang mabilis yung laro niyan, di ba? Tsaka yung endurance nga nila, maganda talaga. Di ba every morning kasi nagtitrain naman na kapwa yung PNP tsaka yung AFP dun sa kanila mga military bases. Pero ikaw, ingat ka ng takbo-takbo mo, ha? Oo nga. Hindi naman, Kuya. Baka yung bola mo, na mahirap. May sarili akong bolang hawak-hawak. Kasi panay ang cover niya ng basketball, volleyball. Minsan, natatamaan ang bola. Nalunok. Ayun. Yan. Dala-dala niya tuloy ngayon. Bumukol sa tiyan ang bola. Ito yung bolang hindi nila maaagaw sa akin. At hindi mo, I will protect it. Of course. Hindi pwedeng ipamigay. Hindi pwedeng i-shoot. Oo. Okay. Sige na, Kuya. Sige, Rina. Maraming salamat. Si Rina Villamor, Camera. Para sa mga balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ay katlong pagkataon ng mga balita ngayong umagang ito, araw ng Lunes, July 3. July 3, 2017. July na. July 3. Half of the year. Alam mo kung ano meron sa July 4. Ano meron sa July 4? Bukas? Birthday ng lola mo. Happy birthday. Birthday ng lola mo. Happy birthday, Ate Arlene. Hindi kasi, di ba yun yung... Nakita mo Ayan. Hindi ako may sabi Ibig ko sabihin, ayoko na mag-explain. Alam naman ni Ate Arlene, ibig ko sabihin. Ayan. Bati mo ng happy birthday ang lola mo. Ate Arlene. Ate Kasama pa rin po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Colobong dyan sa Laguna, si Deb Riveral sa Cebu City, si Dante Amento sa Zamboanga City, si Noel Poliarico sa Toronto, Canada, at si Amiel Pascual sa New Taipei City, Taiwan. Ako po si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzad. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.